One day, isang araw, may isang kumpanya na nilaso ng buong syudad at sinisi nila ang mga naging biktima. Napakalagimang istoryang ito at talaga namang hindi ito makatao. Pero muli for educational at for entertainment only lang ito. Kaya kung gusto mong malaman ang buong kwento, ay simulan na natin. Noong December 1984, isang malaking industrial disaster ang nangyari sa lungsod ng Bhopal sa India. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat sa mga kalapit na komunidad ang isang nakakalasong gas mula sa pesticide factory ng Union Carbide India Limited. Libu-libong tao ang namatay at napakarami pa ang nagkaroon ng problema sa mata, baga at ibang bahagi ng katawan. Pero bago natin maintindihan kung paano nangyari ang disaster, kailangan muna nating malaman kung ano ang Union Carbide at bakit mayroon itong malaking chemical factory sa India. Ang Union Carbide ay isa sa pinakamalalaking chemical company sa United States noong 20th century. Nabuo ang company noong 1917 mula sa pagsasama ng ilang chemical businesses. Habang lumalaki ang industry sa Amerika, mabilis ding lumawak ang Union Carbide. Gumagawa ito ng chemicals at materials na ginagamit sa maraming produkto tulad ng plastic, batteries, automotive products at industrial equipment. Pagsapit ng 1970s, isa na ang Union Carbide sa pinakamalalaking chemical companies sa mundo. Meron itong factories at negosyo sa maraming bansa. Ibig sabihin hindi lamang sa United States ibinebenta ang kanilang mga produkto. Naghahanap din ng company ng malalaking market sa ibang bahagi ng mundo. Isa sa mga bansang naging mahalaga para sa Union Carbide ay ang India. Noong panahong iyon, napakalaki ng population ng India at mabilis ding lumalaki ang pangangailangan nito sa pagkain. Kaya malaking problema para sa government kung paano mapapataas ang ani ng mga farmer. Dito pumasok ang tinatawag na Green Revolution. Ang Green Revolution ay panahon kung kailan gumamit ang India ng mas magandang uri ng seeds, irrigation, fertilizer at ibang modern farming methods para paramihin ang produksyon ng pagkain. Kasama rin sa kailangan ng mga farmer ang pesticides. Ang pesticide ay chemical na ginagamit para patayin o kontrolin ang mga insect na sumisira sa pananim. Nakita ng Union Carbide na malaking market ang India para sa ganitong produkto. Kaya nagkaroon sila ng sariling company doon na tinatawag na Union Carbide India Limited o UCIL. Ang UCIL ang humahawak sa negosyo ng Union Carbide sa India habang malaking bahagi ng shares nito ay pag-aari ng parent company na Union Carbide Corporation sa United States. Sa katunayan, may iba't ibang negosyo ang UCIL sa India kabilang ang batteries, chemicals at agricultural products. Isa sa mga pesticide na ibinebenta nito ay tinatawag na Sevin. Ang Sevin ay brand name ng pesticide na may chemical na tinatawag na carbaryl. Ginagamit ito para patayin ng iba't ibang insect na sumisira sa pananim. Nagsimulang ibenta ang carbaryl sa United States noong late 1950s at kalaunan ay ginamit din sa maraming ibang bansa. Dahil lumalaki ang agricultural market ng India, nagdesisyon ng UCIL na gumawa ng Sevin sa loob mismo ng bansa. Noong 1969, nagtayo ang UCIL ng pesticide plant sa Bhopal. Ang Bhopal ay kapital ng state ng Madhya Pradesh sa Central India. Sa simula, hindi pa ginagawa sa Bhopal ang lahat ng dangerous chemicals na kailangan para makagawa ng pesticide. May ilang raw materials na dinadala pa mula sa ibang lugar. Pero kalaunan, gusto ng company na mas maraming bahagi ng production ang gawin na mismo sa Bhopal. Dahil dito, noong late 1970s, nagdagdag ang planta ng mga equipment para gumawa ng isang mahalagang chemical na kailangan sa Sevin. At ang chemical na iyon ay methyl isocyanate or MIC. Napakahalaga ng MIC sa kwento na ito dahil ito rin ang chemical na kalaunan ay lalabas mula sa factory. Ngayon mabalik tayo. Ang MIC ay isang napaka-reactive at nakalalasong chemical. Kapag nalanghap ang mataas na amount nito, pwede nitong masira ang mata at baga at maging sanhi ng matinding problema sa paghinga. May isa pang mahalagang katangian, ang MIC. Delikado itong mahaluan ng tubig. Kapag nakapasok ang tubig sa MIC, maaring magkaroon ng mabilis na chemical reaction. Habang nangyayari ang reaction, tumataas ang temperature at pressure sa loob ng container. Kapag hindi nakontrol ang pressure, maaring makatakas ang chemical bilang toxic vapor. Kaya hindi pwedeng ordinaryong storage tank lang ang gamitin para sa MIC. Kailangan itong bantayan ng mabuti.
Kailangan ding gumagana ang temperature at pressure monitoring. At kailangan may safety systems na kayang pigilan o bawasan ng epekto kapag nagkaroon ng leak. So ibig sabihin, para makagawa ng CVIN, kailangan munang gumagawa ang factory ng MIC. At pag okay na ay saka nagagamitin ng chemical na yon para gawing pesticide. Noong around 1980, nagsimula na ngang gumawa ng MIC ang planta ng Bhopal. Dahil dito, hindi na lamang finished pesticide ang nasa factory. Mayroon na ring malaking amount ng isang napakadelikadong chemical na kailangang ligtas na itago at gamitin. Sa panahong iyon, maganda ang dahilan kung bakit gusto ng India ng mas maraming pesticide. Kapag maraming insect kasi ang sumira sa pananim, bababa ang ani ng farmer. Kapag bumaba ang ani ng maraming farmer, pwedeng maapektuhan ang supply ng pagkain. Kaya para sa maraming tao noon, ang modern pesticides ay isa sa mga paraan para makatulong sa pagpaparami ng pagkain. Pero habang lumalaki ang production ng chemicals, mas lumalaki rin ang responsibility ng mga company na siguraduhing ligtas ang kanilang factories. At dito magsisimulang magkaroon ng problema sa Bhopal. Pagsapit ng early 1980s, humina ang demand para sa pesticide na ginagawa ng planta. Ibig sabihin hindi na kasing dami ng inaasahan ng nabebentang produkto. Dahil dito, naging mas mahal para sa company ang pagpapatakbo ng malaking factory kumpara sa perang kinikita nito. Habang bumababa ang negosyo ng planta, nagsimulang magkaroon ng pressure na bawasan ang gastos. May mga worker at bahagi ng operasyon na nabawasan. May mga equipment ding hindi palaging ginagamit tulad ng dati. Kasabay pa nito, may mga naunang aksidente at chemical leaks na nangyari na sa factory. Noong 1981, isang worker ang namatay matapos ma-expose sa phosgene. Ang phosgene ay isa ring nakakalason na chemical na ginagamit sa paggawa ng MIC. Sa mga sumunod na taon pa, may iba pang workers na na-expose sa iba't ibang chemicals sa planta. Ibig sabihin, bago pa dumating ang December 1984 disaster, ay meron ng mga warning na delikado talaga ang trabaho sa factory kapag nagkaroon ng problema sa equipment o safety procedures. Pero ganun pa man ay patuloy pa ring gumagana ang planta. Sa kabila nito, habang patuloy na nalulugi ang Bhopal plant, mas humigpit palalo ang pagtitipid sa factory. Unti-unting nabawasan ng workers kasama ang ilang experienced employees na sanay humawak ng dangerous chemicals. May mga bagong worker ding inilagay sa trabaho kahit kulang ang kanilang training. Pati maintenance ng factory ay naapektuhan. May mga sirang valve, gauge at pipe na hindi agad napapalitan. May mga equipment ding mas matagal bago i-check o ayusin. Noong 1982, nagsagawa mismo ang Union Carbide ng safety inspection sa Bhopal plant. Nakakita ang inspection team ng maraming problema na maaring magdulot ng chemical leak. Kasama rito ang sirang equipment, kulang na maintenance at iba pang safety problems. At sa mga sumunod pa na taon, patuloy pa ring humina ang kondisyon ng factory. Pagsapit ng 1984, lalo pang bumaba ang benta ng Sevin sa India. Isa sa mga dahilan ay humina ang demand mula sa mga farmer at dumami rin ang mas murang pesticide sa market. Dahil dito, lalo pang nabawasan ang production sa Bhopal. At habang mas kaunti ang ginagawa ng factory, mas marami ring safety equipment ang hindi na regular na ginagamit. Isa sa pinakamahalaga ay ang refrigeration system na nagpapalamig sa MIC storage tanks. Pinatay ang system na ito para makatipid sa gastos. Mahalaga sana ang pagpapalamig dahil mas stable ang MIC kapag mababa ang temperature. Kapag mas mainit ang MIC, mas mabilis itong maaring mag-react kapag nahaluan ng ibang substance. At may isa pang safety system na tinatawag naman na flare tower. Ang trabaho nito ay sunugin ng toxic gas bago ito tuluyang makalabas sa hangin kapag may emergency. Pero bago pa man ng disaster, hindi na talaga gumagana ng maayos ang flare system. At bukod pa rito, may vent gas scrubber din ng factory. Ang trabaho naman nito ay linisin o bawasan ang lason ng gas bago ito tuluyang makalabas sa hangin. Pero nung gabing mangyari ang disaster, hindi rin ito napigilan ang napakalaking amount ng gas na lalabas mula sa tank. Ibig sabihin, habang may malaking amount ng MIC na nakaimbak sa factory, ilan sa pinakamahalagang safety system ay hindi na gumagana tulad ng inaasahan. At heto na nga, pagsapit ng late 1984, halos tumigil na rin ang normal production sa factory. Pinag-iisipan na ng company kung ano ang gagawin sa plant dahil patuloy itong nalulugi. Pero kahit kaunti na lang ang production, meron pa ring malaking amount ng MIC na nakaimbak sa loob.
At gaya ng sinabi ko kanina ay isa nga sa mga storage tank na nandito ay ang Tank 610. May around 42 tons ng MIC ang nasa loob nito. Napakadelikado ng chemical na ito kapag hindi maayos ang pagkakaimbak. At nung dumating na ang gabi ng December 2, 1984, tahimik na ang factory dahil halos wala ng production. Kaunti na lamang ang workers na naka-duty. May ilang worker ang gumagawa ng maintenance. May mga naglilinis din sa isang bahagi ng piping system gamit ang tubig. At sa parehong gabi, may tubig na nakapasok sa Tank 610 na may lamang MIC. Hanggang ngayon pinagtatalunan kung paano nakapasok ang tubig sa tank. At nang makapasok ang tubig ay dito na nga nagkaroon ng napakadelikadong chemical reaction. Nang maghalo ang tubig at MIC, mabilis na uminit ang laman ng tank. Habang tumataas ang temperature, mas mabilis ding nag-react ang chemical. Kasabay nito, mabilis na tumaas ang pressure sa loob. Parang isang saradong bote na patuloy na pinupuno ng gas mula sa loob. Pero sa Tank 610, hindi ordinaryong hangin ang nabubuo, kundi may nakakalason na chemical vapor ang patuloy na tumataas ang pressure. May isa pang problema, hindi gumagana ng maayos ang nitrogen pressure system ng tank. Ang nitrogen sana ang tumutulong para hindi madaling makapasok ang moisture at ibang substance sa loob. At bandang 11 ng gabi, napansin ng workers na mas mataas kaysa normal ang pressure ng Tank 610. Pero noong una, inakala nilang maaring mali lamang ang reading ng instrument. Hindi yun kakaibang hinala para sa workers dahil may mga gauge sa factory na dati nang nagkakaroon ng problema. At habang lumilipas ang oras, lalo pang lumakas ang chemical reaction sa loob ng tank. Nagsimula na ring makaamoy ang ilang worker ng kakaibang amoy na maaring senyales ng MIC leak. Pero sanay na rin ang workers sa maliliit na chemical leak na paminsan-minsang nangyayari sa planta. Kaya hindi nila agad naisip na napakalaki na ng problemang nangyayari sa Tank 610. Makalipas ang ilang minuto, hindi na kayang pigilan ng tank ang mabilis na pagtaas ng pressure. Bumukas ang safety valve. Doon nagsimulang lumabas ang malaking amount ng toxic gas mula sa storage system. Kung gumagana ng maayos ang lahat ng safety equipment, may ilang paraan pa sana para mabawasan ng gas na makakalabas. Pero hindi gumagana ang refrigeration system. Hindi rin available ng maayos ang flare tower para sunugin ang escaping gas. At hindi sapat ang scrubber para pigilan ng napakalaking release. May water spray system din ng factory na pwedeng makatulong sa pagharang ng gas. Pero hindi nito kayang abutin ng maayos ang gas na lumalabas mula sa mataas na vent. Kaya halos walang sapat na safety system na nakapigil sa toxic cloud. At may isa pang malaking problema sa labas ng factory. Sa mga taon bago ang disaster, mabilis na lumaki ang population ng Bhopal. Maraming may hirap na pamilya ang naninirahan malapit sa industrial area dahil mura ang lupa at malapit sa trabaho. Ibig sabihin napakaraming tao ang natutulog lamang ilang kilometro mula sa pesticide factory. Habang lumalabas ang gas, mababa ang hangin at malamig ang gabi. At dahil mas mabigat sa ordinaryong hangin ang toxic gas, nanatili itong mababa at kumalat pa sa mga residential area malapit sa factory. Noong panahong iyon, karamihan sa mga residente ay tulog. Wala silang alam na may malaking chemical leak na nangyayari sa factory. Wala ring malinaw na warning na agad nakarating sa buong komunidad. At heto na nga. Nang tuluyang tumaas ang pressure sa Tank 610, bumukas ang emergency pressure valve at mabilis na lumabas ang malaking amount ng MIC gas. Sa loob ng maikling panahon, kumalat ang toxic cloud palabas ng factory at papunta sa mga bahay sa Bhopal. Dahil gabi at karamihan sa mga tao ay natutulog, maraming residente ang nagising na lamang dahil mahapdi ang kanilang mga mata at hirap silang huminga. May malakas na ubo, may pagsusuka. May mga taong hindi na makatayo. Marami ang nagpanik at tumakbo palabas ng bahay. Pero dahil hindi nila alam kung saan nanggagaling ang gas, hindi rin nila alam kung saan ligtas tumakbo. Habang mas mabilis silang tumatakbo, mas mabilis din silang humihinga. Kaya mas marami silang nalalanghap na toxic gas. Isa sa pinakamalaking epekto ng gas ay ang matinding pinsala sa baga. Sa ilang biktima, napuno ng fluid ang baga kaya lalo silang nahirapang huminga. Marami rin ang nagkaroon ng matinding irritation sa mata. Habang kumakalat ang gas, umabot din ito sa railway station ng Bhopal. Maraming pasahero ang naroon kahit kalagitnaan ng gabi. May mga trending papasok sa lungsod na walang alam sa nangyayari. Habang lumalala ang sitwasyon, sinubukan ng railway workers na pigilan ang ibang train na pumasok sa contaminated area. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, libu-libong tao ang nagsimulang pumunta sa mga hospital. Isa sa pangunahing hospital na tumanggap ng mga biktima ay Hamidia Hospital. Pero mabilis itong napuno.
Dumating ang napakaraming pasyente na pare-pareho ang sintomas. Hirap huminga, masakit ang mata, ubo ng ubo, at marami ang halos hindi na makalakad. Malaking problema para sa mga doktor ang kakulangan ng malinaw na impormasyon tungkol sa chemical na nalanghap ng mga tao. Hindi agad alam ng medical staff kung ano mismo ang gas at kung paano pinakamahusay na gamutin ang exposure. Kaya habang patuloy na dumarating ang mga pasyente, ginagawa ng doctors at nurses ang lahat ng kaya nila para tulungan silang makahinga at mabawasan ang kanilang sintomas. Pagsikat ng araw noong December 3, saka nakita ang tunay na laki ng disaster. Maraming tao ang namatay sa loob lamang ng unang gabi at mga sumunod na araw. Mahirap tukuyin ang eksaktong bilang dahil iba-iba ang naging official records at estimates sa paglipas ng panahon. Ang government ng Madhya Pradesh ay naglista kalaunan ng mahigit 5,000 deaths na konektado sa disaster, habang may ibang estimates na nagsasabing mas marami pa ang namatay sa mga sumunod na taon dahil sa long-term health problems. Hundreds of thousands of people ang na-expose sa toxic gas. Marami sa survivors ang nagkaroon ng problema sa paghinga, mata at iba pang bahagi ng katawan. Pero kahit nakalabas na ang malaking toxic cloud, hindi pa tapos ang panganib sa factory. May MIC pa sa natitirang storage tanks. Natakot ang authorities na baka magkaroon ng panibagong leak, kaya kinailangang gumawa agad ng paraan para ligtas na maalis ang natitirang chemical. Napagdesisyonan na gamitin ang natitirang MIC para gumawa ng pesticide sa factory. Tinawag ang operation na ito na Operation Fate. Bago simulan, maraming residente ng Bhopal ang pansamantalang umalis sa kanilang bahay dahil takot silang baka maulit ang gas leak. Noong mid-December, muling pinaandar ang ilang bahagi ng factory para maubos ng ligtas ang natitirang MIC. Sa pagkakataong iyon, naging maayos ang proseso at walang panibagong malaking leak. Pagkatapos nito, mas ligtas nang magsimula ang mas malalim na investigation. Isa sa pinakamalaking tanong ay simple. Paano nakalabas ang napakaraming toxic gas mula sa isang factory na dapat ay may maraming safety system? Lumabas sa mga investigation na maraming problema ang sabay-sabay na nangyari. May tubig na nakapasok sa MIC tank. Hindi gumagana ng maayos ang ilang safety system. Hindi naka-operate ang refrigeration system na sana ay nagpapalamig sa MIC. Hindi rin kayang pigilan ng vent gas scrubber ang napakalaking release. At hindi available ng maayos ang flare system na sana ay makakatulong sa pagsunog ng escaping gas. Ibig sabihin, hindi isang problema lang ang naging dahilan kung bakit naging napakalala ng disaster. Maraming layer ng proteksyon ang nabigong gumana. Pero nagkaroon ng malaking pagtatalo tungkol sa pinakaunang dahilan kung bakit nakapasok ang tubig sa tank 610. Sinabi ng Union Carbide na maaring sinadyang ilagay ng isang worker ang tubig sa tank bilang sabotage. Ayon sa company, may taong sadyang gumawa ng paraan para mapasok ang malaking amount ng tubig sa MIC. Pero maraming investigators, researchers at critics ng company ang tumutol sa explanation na ito. Para sa kanila, mas mahalagang tingnan ang problema sa maintenance, design, training at safety systems ng plant. Hanggang ngayon, nananatiling bahagi ng official position ng Union Carbide ang sabotage explanation. Pero kahit pagtalunan kung paano eksaktong nakapasok ang tubig sa tank, malinaw na maraming safety system ang hindi nakapigil sa toxic gas nang magsimula na ang reaction. At iyon ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit naging napakalaki ng epekto sa Bhopal. Hindi rin natapos sa India ang mga tanong tungkol sa safety ng Union Carbide. Noong 1985, wala pang isang taon matapos ang Bhopal disaster, nagkaroon din ng chemical leak sa Union Carbide plant sa Institute, West Virginia sa United States. Noong August, isang toxic cloud na may aldecarb oxime at ibang chemicals ang lumabas mula sa plant. Mahigit 100 people ang kinailangang gamutin matapos makaranas ng sintomas tulad ng hirap sa paghinga, pagsusuka at irritation sa mata. Hindi ito kasing lala ng nangyari sa Bhopal, pero lalo nitong pinataas ang concern tungkol sa safety practices ng company. Mas mahalaga pa, may safety inspections na isinagawa sa West Virginia plant bago ang Bhopal disaster. Nakakita rin ng inspectors ng mga problemang tulad ng leaks, corrosion at ibang equipment issues. Dahil dito, mas lumaki ang tanong kung sapat ba ang safety culture ng Union Carbide sa mga factory nito. Para sa mga survivors sa Bhopal, hindi na lamang technical na tanong kung paano nakapasok ang tubig sa isang tank ang issue. Mas malaking tanong na kung bakit napakaraming warning signs
sirang equipment at safety problems ang hindi napigilan bago mangyari ang disaster. Pagkatapos ng disaster, nagsimula naman ang mahabang laban para malaman kung sino ang mananagot at kung paano tutulungan ng mga biktima. Isa sa mga taong naging sentro ng usapin ay si Warren Anderson, ang chairman at CEO ng Union Carbide Corporation nung mangyari ang disaster. Ilang araw pagkatapos ng gas leak, pumunta si Anderson sa India. Pagdating niya sa Bhopal noong December 7, 1984, inaresto siya ng pulis. Pero nakapag-bail siya at pinayagang makaalis ng India. Nang umalis si Anderson, nangako siyang haharap muli kapag kailangan siya ng korte. Pero hindi na siya bumalik. Kalaunan, isinama siya sa criminal case tungkol sa Bhopal disaster. Naglabas din ng warrant laban sa kanya at idineklara siyang fugitive ng Indian court. Ilang beses sinubukan ng India na ipa-extradite si Anderson mula United States para maibalik siya sa India at maharap sa kaso. Pero hindi naging matagumpay ang mga request. Namatay si Anderson sa United States noong 2014 nang hindi nakabalik sa India para harapin ang trial. Habang nagpapatuloy ang criminal cases, mayroon ding malaking usapin tungkol sa compensation para sa mga biktima. Napakaraming tao ang humihingi ng tulong dahil may namatay sa kanilang pamilya o nagkaroon sila ng permanenteng problema sa kalusugan. Noong 1989, nagkaroon ng settlement ang Union Carbide at Indian government. Sa ilalim ng agreement, nagbayad ang Union Carbide ng $470 million para sa mga claim na konektado sa disaster. Tinanggap ng Supreme Court of India ang settlement dahil gusto nitong magkaroon agad ng pera para sa napakaraming biktima na nangangailangan ng tulong. Pero dahil napakaraming biktima, nahati ang settlement sa napakaraming tao. Kaya para sa maraming pamilya, maliit lamang ang perang natanggap kumpara sa pagkawala ng mahal sa buhay, medical expenses at pangmatagalang epekto ng kanilang sakit. At hindi rin natapos ang usapin pagkatapos mabayaran ng settlement. Patuloy na humingi ng mas malaking compensation ang ilang survivor groups at Indian government. Pero noong 2023, tinanggihan ng Supreme Court of India ang request na dagdagan pa ang dating settlement mula sa Union Carbide. Mas mahirap naman sukatin ang tunay na epekto ng disaster sa kalusugan. Maraming survivor ang hindi lamang nagkasakit noong unang gabi. Sa mga sumunod na taon, patuloy na nakaranas ang maraming gas-exposed residents ng problema sa paghinga, mata at digestive system. Mayroon ding mga taong nagkaroon ng mental health problems dahil sa trauma, pagkawala ng pamilya at pangmatagalang takot pagkatapos ng disaster. Ang mga long-term studies ng Indian Council of Medical Research ay nakakita ng patuloy na respiratory, eye at gastrointestinal problems sa mga taong na-expose sa toxic gas. Kaya kahit natapos na ang mismong gas leak noong 1984, hindi natapos ang epekto nito sa buhay ng maraming pamilya. May mga survivor na hindi na nakabalik sa dati nilang trabaho dahil mahina na ang kanilang katawan. May iba namang kailangang magpagamot ng paulit-ulit. At para sa mga pamilyang nawalan ng magulang o pangunahing kumikita, lalo pang naging mahirap ang buhay pagkatapos ng disaster. May isa pang problema na tumagal ng ilang dekada. Ang lumang Union Carbide factory sa Bhopal ay hindi agad nalinis ng buo. Naiwan sa site ang iba't ibang chemical waste at contaminated materials. Dahil dito nagkaroon ng matagal na pagtatalo tungkol sa kung sino ang dapat magbayad at sino ang responsable sa cleanup. Ang Union Carbide India Limited ay kalaunang naging bahagi ng ibang Indian company, habang ang American parent company na Union Carbide Corporation ay binili naman ng Dow Chemical noong 2001. Pero hindi ibig sabihin na natapos na rin ang problema sa Bhopal. Sa loob ng maraming taon, nanatili ang malaking amount ng toxic waste sa dating factory site. Pagkatapos ng halos 4 decades na debate at delay, noong January 2025, inilipat ng Indian authorities ang around 337 metric tons ng hazardous waste mula sa dating Union Carbide site papunta sa isang disposal facility sa Pithampur, Madhya Pradesh. Layunin nitong tuluyang ma-process at ma-dispose ng mas ligtas ang waste. Pero kahit nailipat ang malaking bahagi ng nakaimbak na toxic waste, hindi ibig sabihin na lahat ng environmental problem sa dating factory ay automatic nang nawala. Patuloy pa ring mahalaga ang pagsusuri sa lupa at groundwater sa paligid ng site dahil matagal nang may concern tungkol sa contamination. At para sa mga residenteng ilang dekada nang nakatira malapit sa lugar, mahalaga pa rin ang access sa malinis na tubig, medical care at regular health monitoring. Habang lumilipas ang panahon,
nagbago rin ng Union Carbide mismo. Matapos ang Bhopal disaster, humina ang reputation ng company at lumiit ang negosyo nito. Noong 2001, binili ng Dow Chemical ang Union Carbide. Pero nanatiling hiwalay na legal company ang Union Carbide bilang subsidiary ng Dow. Patuloy ding pinaninindigan ng Union Carbide ang posisyon nito na sabotage ang dahilan kung bakit nakapasok ang tubig sa MIC tank. Sa kabilang panig, matagal nang binibigyang diin ng investigators, courts, survivor groups at researchers ang maraming problema sa maintenance, training, design at safety systems ng Bhopal plant. Kaya hanggang ngayon magkaiba pa rin ang kwento ng company at ng maraming taong nag-aaral sa disaster. Pero may isang bagay na hindi na kailangang pagtalunan. Maraming safety system ang hindi nakapigil sa toxic gas noong gabing yun. At maraming warning signs ang lumitaw bago pa mangyari ang disaster. May mga naunang chemical leaks, may mga problema sa maintenance, may mga safety equipment na hindi gumagana tulad ng dapat, may mga worker na kulang sa training, at may napakalaking amount ng MIC na nakaimbak sa isang factory na malapit sa maraming bahay. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng problemang yon, makikita kung bakit hindi simpleng isang pagkakamali lang ang nangyari sa Bhopal. Isa itong disaster na nabuo mula sa maraming maling desisyon at maraming safety problem na hindi naayos bago pa dumating ang gabing December 2, 1984. At yun ang dahilan kung bakit naging napakahalaga ng Bhopal disaster sa history ng industrial safety. Pagkatapos nito, mas maraming government at chemical company sa iba't ibang bansa ang nagsimulang magtanong kung sapat ba ang kanilang emergency plans, kung ligtas ba ang kanilang chemical storage, at kung alam ba ng mga residenteng nakatira malapit sa factory kung ano ang gagawin kapag may toxic leak. Sa United States, nakatulong din ng Bhopal disaster para lumakas ang pressure na bigyan ng mga komunidad ng mas malinaw na impormasyon tungkol sa dangerous chemicals na ginagamit at iniimbak malapit sa kanilang lugar. Pero para sa Bhopal, huli na ang mga pagbabagong iyon. Libo-libong tao na ang namatay at hundreds of thousands na ang na-expose bago nakita ng mundo kung gaano kalaki ang pwedeng mangyari kapag ang isang napakadelikadong chemical ay sinamahan ng mahinang maintenance, kulang na safety systems at isang malaking population na halos walang warning tungkol sa panganib sa tabi nila. Ang Bhopal disaster ay hindi lamang kwento tungkol sa isang sirang factory. Kwento rin ito tungkol sa responsibility. Kapag ang isang company ay gumagawa at nag-iimbak ng dangerous chemicals, hindi sapat na sabihing maliit lang ang posibilidad na magkaroon ng aksidente. Kailangang handa ang factory kahit sa pinakamasamang maaring mangyari. Dahil kapag gumana ang negosyo ng maayos, company ang kumikita. Pero kapag nabigo ang safety system, ordinaryong workers at pamilyang nakatira sa paligid ang unang nagbabayad ng pinakamalaking kapalit.